ang mga hybrid natin na tricky. Yan, puro hybrid na yan. Tsaka itong mga karamihan itong mga itlog na to, mga hybrid na. Sayang nga lang, ang dami nating mga nasirang itlog. Yan. Siguro mga more than 200 eggs yung nasayag natin, hindi napisa nung ginamit natin itong 448 capacity natin na incubator. Local talaga to incubator na ito. Nung una ginagawa na lang natin itong parang anong tawag dito, parang brooding box na lang, pero dumami kasi masyado yung itlog natin, yung itlog ng pabo, napasabay pa yung itlog ng IRR. So ginawa natin yung mga itlog ng IRR, yun yung nasa ibabaw, kahit fertile, ginagawa na lang natin table egg kasi kulang tayo sa incubator. Actually, dalawa tong incubator na ganito, mayroon pa dong isa sa kabila pero puno rin. Pero nitong nakaraang buwan, umabot siya o lumagpas siya dun sa mga incubator na to kasi dadalawa lang to eh. So ang ginawa natin, kinuha natin dun sa backyard farm natin itong kauna-unahan nating incubator. Yung nga lang, parang hindi kayang kuhanin ng humidity niya sa sobrang taas. Kasi ito tao dito 448 capacity sa itlog ng IRR o sa itlog ng manok. Sa itlog ng itlog ng pabo, medyo mababawasan ng konti kasi malaki itlog ng pabo. Yung nga lang, ang problema sa kanya, hindi kayang kuhanin yung humidity. Ang hirap ang hirap. Sakto naman doon sa tama naman doon sa reading niya, pero tao dito, yung init, tsaka yung humidity niya, tama sa tama naman sa reading niya. Yung nga lang, talagang hindi maganda yung nagiging resulta. Kaya yun ang resulta. Tao dito, yan na yung mga pinakahuli. Siguro mga 200 plus na itlog ng pabo, karamihan pa naman hybrid, mga ganito, yung mga nasayang. Mayroon pang mga pure na itlog ng Bourbon Red, yung malalaki, kagaya nito, mga pang Bourbon Red ito. Yun, nadamay din, di rin napisa. Ito, sa Bourbon Red ito mga hindi na napisa yan, nalagpasan na ng date. Ngayon, ito, puro bago na ito. Mga tawag dito, mga 2 weeks pa lang siguro to. So ginawa natin, tinanggal na lang natin yung connector ng roller niya para hindi na umikot yung mga roller, para ma-maximize natin. Ginagawa natin, minamanual na lang natin yung ikot para nakatayo siya. Binabaliktad-baliktad na lang natin. Kasi pagka gumagana yung roller niya, hindi ubra yung ganyan karami. Kaunti lang ang mapupwede kasi kailangan nakahiga yung itlog. So ginawa natin, disconnect natin yung motor ng roller para hindi na siya umikot. Kahit naman manual, hanggang 3 hanggang 4 na beses sa isang araw, ayos na. Yan ang mga nagiging resulta. Yung nga lang, ito, bunga nung kapalpakan itong sayang lang ang bili natin dito sa incubator na ito. Ito kasi ang kauna-una incubator natin May natin ginagawa ng paraan pero talagang sablay. Pero ito, sa mga gustong magtanong na incubator, ito may sasuggest ko sa inyo. Yan. Okay siya. Pero may pagsablay pa rin ito. Kasi sa manual niya, meron itong 3 bote na nakatayo sa gilid. Tapos, ang tubig niya nandito sa ilalim. Halos mabahayan. Local din yun. Huwag yung gagawin yun. Ganito lang ginagawa ko. Yan. Enough na yan para yung humidity sa loob tumama. Anyway, wala namang reading ng humidity dito.
Hindi kagaya nito, may reading siya ng humidity. Pwede mo siya program. Ito wala, ano lang, temperature lang. Pero sa laki niya, sakto na yung ganyan. Yan ang reason kung bakit tinatanggal natin yung ibang roller para pag napisa siya, may gagalawan yung mga bagong pisa. Tapos ilalagyan natin ng basahan para makakapit yung paa at saka yung kuko nila para hindi mabikangkang. Yan, para hindi ma-deform yung kanilang mga paa. Kung ganyan setup lang, okay na. Ito, kung ako tatanong ngayon, okay bibili nito. Sayang lang ang pera nyo dito. Pero yung ko lang yung mga bagong labas, yung mga kulay blue, medyo mas maganda na yung mga wire niya. Pero yung kasing pagiging drawer type niya at saka sa sobrang taas niya, tapos nasa ilalim yung tubig, parang hindi kayang makuha yung humidity na kailangan ng itlog eh. Kaya ito na lang. Yun lang ang problema pagka nagdamihan ng itlog, talagang kulang. So ang gagawin na lang natin, pagpapatong-patongin na lang natin, siguro isang patong, okay na. Yan ang mga itsura ho ng ating hybrid. Yan, malalaki ito. Yung mga malalaki na natin ito, pagdating ng mga 7 months, tumitimbang na kagad siya ng 8 kilo. So, ito ang pinapadami natin kasi yung mga native natin, although hindi naman talaga sa native, pero nakasanayan ng tawaging native na pabo, parehas lang sila ng kain. Pero ito, itong mga hybrid na ito, mga crossbreed, parehas lang sila ng kain, pero hindi sila parehas ng laki. Kaya ang target natin, mapalta natin lahat ng mga pabo natin na ganito, pang lechon. Kasi mas maganda ilechon yung mga ganito, hindi nakakahiya, laki niya, malaki yung kanyang karne. So ganyan ang mga bagong generation ng pabo natin, inuubos na lang natin. Yung IRR natin, pinapaubos na lang natin, hindi na tayo nag-hatch at hindi na rin tayo nag-incubate ng tao dito, IRR, sa sobra kasing dami na nag-aalaga. Yun ba kasi lakas mambola sa internet eh, talagang may inganyo kung mag-alaga. Yun nga lang, pag lumaki na ng itlog na, yun ang problema. Pag naging sisiw na, wala kang mabentahan. Yung mga gustong bumili, kulang na lang hingin sa'yo. Tapos mabukat-bukat mo yung bumili, reseller pala. Kinuha sa'yo ng murang-mura, ibebet. Pagpipilitang ibenta naman ang mahal. Kaya medyo nagdadalawang isip na tayo sa IRR. At saka kaparehas din lang siya ng dami ng pabo kung kumain. Pero pag karne ang pag-uusapan, di hamak na mas malaki ang karne ng pabo. Ngayon, kung mga table egg lang, yan, napapakinabangan siya. Kagaya na, inahalo natin dun sa pares. Meron tayong maliit na parisan. So, yung itlog nung pares na tinitinda namin, fresh, galing talaga sa mga alaga nating manok. Yan. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, marami siyang itlog at saka magandang itlog. Naapektuhan pa rin siya ng panahon. Umulan, tumindi ang init, bigla-bigla tumitigil yung itlog, tapos bigla babalik naman, tambak naman ang itlog, kukulaki ka sa incubator. Yan ang mga hybrid natin. Ito mukha lang siyang Bourbon Red, pero parang Bourbon Red na rin, pero ang tawag nila sa hybrid na ito ay Red Bronze. Ewan ko kung bakit yung tawag nila, pero yun ang tawag nila. Pero ang kagandahan sa kanya, malalaki nga. Makita mo naman, sisiw pa lang, ang lalaki na. Yan. Sisiw pa lang, kita mo na kagad. Pati yung mga paa nila, kita mo na kagad. Hindi pa tayo nagbebenta ngayon. Talaga nagpaparami pa tayo. At pinapaubos natin yung mga native na turkey kung tawagin. Kasi gusto natin lahat ganito na turkey natin para pagka nag-umpisa tayo ng ating lechong pabo,
Hindi naman nakakahiya yung ating lechon.